Mr. Silent Channel. Kabanata 501 hanggang 510. Wasakin ang pinto. 501. Napabuntong hininga si Asmodeus. Boss, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano nagkaroon ng ganoong kakayahan ang babaeng ito. Parang isang regalo sa kanyang ipinanganak. Bullshit, hindi ko alam kung gaano katimbang. Okay lang naturuan mo siyang pumatay at magtago. Ang ganitong uri ng perverted speed movement na paraan ay tiyak na hindi mo maituturo. Pag-usapan lang, alam mo na ang background ng alakdan. Ang dami, ayaw niyang sabihin sa sarili ko, gusto kong marinig mula sa iyo. Balak ni Yefan na isipin ito mula sa karanasan ni Wu Yesho sa buhay. Kumuha ng 2 sigarilyo si Asmodeus at kumunat ang noo, noong inampon ko siya noon, wala siyang naiintindihan, hindi alam kung ano ang nangyari. Ilang taon na ang nakalipas, muntik na siyang makatapos ng pag-aaral, kaya pinalaya ko na siya. Hayaan siyang mahanap ang kanyang pinagmulan. Bilang resulta, natagpuan niya ang kanyang sariling pagsasanay ng Aikido, na nagmula sa isang paaralan na tinatawag na Huge Shadow. At ang pamilyang kinabibilangan ng paaralang ito, ang pamilyang Uya, ay inampon ko pagkatapos niyang ampunan. Noong taong iyon, kakaibang pinatay ang pamilya. Patayin ang pamilya. Natigilan si Yefan, ibig mong sabihin pinatay silang lahat. Yes, and the murderer is a mystery, walang nakakaalam kung sino ang nandoon. Pinatay nila ang buong pamilya nila sa isang gabi. Siyempre, kasama din ang nanay niya. Ang kanyang ina ay isang ninja. Baka iniwan niya ang alakdan para makatakas ang alakdan. Sa wakas ay naunawaan ni Yefan kung bakit nag-aatubili si Wuyek ang nabanggitin ng kanyang karanasan sa buhay, na isang malupit na katotohanan na mahirap tanggapin ng sinuman. Hindi katakataka na ang batang babae na ito ay bata pa at ang kanyang paglilinang ay napakahusay. Ang ningas ng paghihiganti sa kanyang puso ay tiyak na susuporta sa kanya upang magsanay ng mas mahirap kaysa sa sinuman, napabuntong hininga si Yefan. Sinabi ni Asmodeus, sa palagay ko kung makakita siya ng isang kaaway, maaaring hindi ito isang magandang bagay. Mayroon akong kutob na ang mga taong pumatay sa lahat ng pamilya Wuya ay hindi madaling harapin. Hoy, malaking bagay, master ka, makakatulong ka sa apprentice mo pagdating ng panahon. Tinapik ni Yefan ang balikat ng matandang kaibigan. Natahimik sandali si Asmodeus, pagkatapos ay sinabi, hindi niya ito tatanggapin, kilala ko ang aking disipulo. Lumiit ang ngiti ni Yefan, at tahimik lang siyang napabuntong hininga, okay, pag-usapan natin ang tungkol kay Chuer dito. Ano ang feedback ng mga ipinadala para subaybayan ang kaluluwa ng dragon? Pinakinggan ito ni Asmodeus. Bahagyang gumalaw ang gilid ng kanyang bibig, tulad ng inaasahan mo, boss, may mali talaga sa lalaking pinaghihinalaan mo, ngunit. Higit sa isang tao ang may problema sa kaluluwa ng dragon. Nakangiting sabi ni Yefan, talaga. Ano ang iba pang hindi inaasahang pakinabang doon? Kailangan kong makinig ng mabuti. Sa ilalim ng parehong kalangitan sa gabi, isang gusaling pag-aari ng enamel military, isang malaking metal na badge na nakalagay dito sa tuktok ng gusali. Ang badge ay mukhang isang 5 talas na kalasag na may bagyo. Dito, ito ang punong tanggapan ng dayuhang mersenaryong grupo ng enamel, ang Metal Frenzy. Sa command room ng pinuno ng Metal Frenzy, isang matipunong lalaki na may taas na higit sa 2.2 metro ang nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window na nakasuot ng leather na trench coat. Ang mga buhol-buhol na kalamnan ng lalaki, kahit na sa pamamagitan ng leather jacket, ay nararamdaman ang malaking kapangyarihang nakatago dito. Ang taong ito ang lumikha ng Metal Frenzy at isa sa pinakamalakas na itinuturing na pinakamalapit sa isang alamat, si Gonzales, na kilala bilang Giant of Steel. Kaya, mula sa simula hanggang sa wakas, si Wu Yesho ang hamarang sa pagpaslang kay Lucifer. Tanong ng lalaki sa mahinang boses. Sa labas ng desk sa likod, nakatayo ang isang lalaki at isang babae, ang gulugad ng Metal Frenzy, sina Helena at Gray na nakilala ni Yefan. Oo, Commander, sa tingin ko ito ay ganap na hindi pangkaraniwan, dahil ayon sa obserbasyon, si Lucifer ay hindi nag-react, sabi ni Gray. At nalaman din namin na nagpadala si Asmodeus ng buffalo ng ilang mga mamamatay tao upang lihim na maglakad sa paligid ni Lucifer. Sa tingin ko ay maaaring wala rin iyon sa pangangailangan para sa proteksyon, sabi ni Helena. Lumingon si Gonzales, at sa isang mukha na naputol na parang kutsilyo, nakita niya na ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay may halatang mga linya, at ang buong katawan ay parang cast steel. Nang biglang magretiro si Lucifer, naramdaman kong hindi madali ang mga bagay. Makatuwirang natalo niya ang kanyang Panginoon, ang Black Emperor. Ito dapat ang momentum ng limelight, at susuko ang mundo sa akin. Naguguluhan pa ako noon. Hindi kaya sa mundong ito, may mga tao talaga na nakikita sa lahat ng pangalan, lahat ng benepisyo, at maging isang ordinaryong tao. Ngayon, parang wala ring magawa si Lucifer. Kahit na ang Black Emperor ay mamatay, ito ay magdudulot sa kanya ng hindi na mapananauli na mga sugat, ngumiti si Gonzalo Riz at sinabing, naglakas loob pa siyang pumunta sa oras na ito sa Set Rating Conference.
Hindi niya talaga ako sineseryoso si Gonzales. Dahil gusto niya tayong bigyan ng malaking regalo. Kung gayon paano tayo magiging metal frenzy? Hindi. Gusto kong makita, pagkatapos matapakan ng lahat ng demonyo ng impyerno na minsang nagdulot ng sensasyon sa buong mundo sa ilalim ng lupa, kung sino sa mundo ang maglalakas loob na tanungin ang katayuan ng ating metal frenzy. Itanong mo sa akin ang lakas ni Gonzales. Nagkatinginan sina Gray at Helena, parehong tuwang-tuwa at ipinagmamalaki. Ang dalawa ay sumaludo. Sinabi ni Helena, "Congratulations to the head, finally got your wish and being on the top 10 legend that should be belong to you. Your place." Sa labas ng bintana, isang kidlat ang kumislap sa mukha ni Gonzales, at ang sulok ng bibig ng lalaki ay isang nakakatakot na ngiti. Alas 9 ng umaga, natapos ni Yefan at Su Qingzhou ang kanilang almusal. Kinuha ang babae upang magsimula ng isang paglilibot sa Paris. Si Yefan ay bihasa sa enamel, at siya ay may mahusay na pag-unawa sa kasaysayan ng halos lahat ng mga bansa sa mundo, kaya bilang isang tour guide, siya ay nakakapagsalita ng maayos. Noon lamang napagtanto ni Su Qingzhou na ang lalaking ito ay higit na marunong magbasa kaysa sa inaakala niya, at magiging madali para sa kanya na maging isang propesor sa kasaysayan. Repairman, game booster o isang bagay. Pagdating niya sa Eiffel Tower, nakita ni Yefan na kumukuha ng litrato ang iba pang mag-asawa, kaya natural niyang inilabas ang kanyang mobile phone at gustong magpakuha ng litrato kasama si Su Qingzhou. "Wife, halika, mag-iwan tayo ng souvenir." Niyakap ni Yefan ang mga balikat ni Su Qingzhou, at lumapit para kumuha ng litrato. Ngunit nag-aatubili si Su Qingzhou, pumihit siya at sinabing, "Para saan ba ang shooting mo? Napakasama ng iyong mga kasanayan sa pagkuha ng litrato, bakit hindi ka gumamit ng beauty camera? Ang buhok ko ay magulo at pangit." Nanlumo si Yefan, "Miss, ang ganda-ganda mo, at hindi ka pa rin nagpapapicture, paano mo hahayaan ang ibang babae na magpapicture dito?" Walang pakialam si Yefan kung ayaw ng mga babae, kaya kinaladkad niya ang babaeng walang hiya ang mukha, at kumuha na lang ng group photo. Sa sandaling ito, isang Asian na lalaki na may SLR camera at nakadamit na parang photographer ang lumapit sa dalawa ng nakangiti. "Excuse me, dalawa, pwede ba kitang maistorbo ng ilang minuto?" Napapikit ang lalaki at ngumiti at nagtanong sa wikang Ying. Kabanata 0502 Panday. 0502. Nagtaka si Yefan, "Ano ang problema, may mali ba?" "Tama, ako ay isang photographer para sa Paris Fashion Magazine, at ang aming magazine ay gumagawa ng isang espesyal na ulat sa pinakamagandang impresyon ng Paris. I saw this beautiful lady, ang hitsura sa ilalim ng Eiffel Tower ay parang isang diyosa na bumababa sa lupa, kaya gusto kong imbitahan itong dilag na kumuha ng ilang simpleng larawan. Siyempre, hindi namin gagamitin ang mga larawan para sa commercial promotion, please rest assured, hindi namin pakikialaman ang iyong privacy," natatawang sabi ng photographer. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, isang bakas ng pagkamahiyain ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bagamat sinabing maganda siya mula pa noong bata siya, pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang papuri niya sa isang dayuhan bilang isang Diyos ang bumaba sa mundo. Niyakap ni Yefan ang mga balikat ni Su Qingzhou at sinabing, "Saan gagamitin ng iyong mga magazine ang mga larawan?" Sinabi ng photographer, "Nasa mga magazine at website ito, at magkakaroon ng ilang mga eksibisyon. Tapos kung kukunan ng litrato ang asawa ko, siguradong matraffic. Hindi ba pera lang ang traffic? Bakit hindi ginagamit sa negosyo?" Hindi nasisiyahang tanong ni Yefan. Medyo walang magawa ang photographer, "Sir, you have to say this, we can't refute it. But we are just out of the pursuit of beauty, not to take advantage of this young lady." Lumingon si Yefan at tinanong si Su Qingzhou, "Asawa, gusto mo bang kumuha ng litrato?" Si Su Qingzhou ay likas na mahiyain, kukuha lang siya ng litrato sa panayam sa isang financial magazine, paano siya kukuha ng litrato sa isang fashion magazine? Gayunpaman, naramdaman din ni Su Qingzhou na kung ang isang larawan ay kinunan sa sitwasyong ito, maaaring ito ay talagang maganda at hindi malilimutan magpakailanman. "Ako, gagawin ko ang lahat ng gusto ko." Nag-isip sandali si Su Qingzhou, ngunit nag-aalangan pa rin. Tumango si Yefan at tinanong ang photographer, "Bibigyan mo ba ang asawa ko ng pera? Ang pera para sa portrait rights. Kung ayaw ng babae, kaya lang niya." Nang marinig ito ni Yefan, agad niyang sinabi, "Hindi mo ako binibigyan ng kahit isang sentimos, gusto mo lang na ibahagi ko ang aking asawa para makita ng iba. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Bakit ko dapat ibahagi ang aking asawa ng walang dahilan?" Si Su Qingzhou ay lasing, ano ang pinagsasabi nitong lalaking ito? Kaya't hindi niya napigil ang sandutin ang baywang ni Yefan, "Ano ang pinagsasabi mo? Ang pangit. Ano ang pagbabahagi?" Ngumiti si Yefan at sinabing, "Hindi ko ito ipapakita sa iba, sana ang buong mundo ay ako maaari mong tingnan ng aking asawa mag-isa. Ikaw, masyado kang walang muwang." Si Su Qingzhou ay hindi napigil ang matawa, ngunit ang kanyang puso ay matamis. Umiling ang photographer na may walang imik na ngiti, sumuko, at umalis. Nadama ni Yefan na talagang walang problema sa kanyang pinili, at sinabing, "Ito ay orihinal, akin ka, ibabahagi kita sa ibang mga lalaki, maliban kung ako ay may sakit."
Maarte ang mga tao, bakit ang dami mong iniisip? Minsan iniisip ko na bata ka talaga at napakamuwang ng mga ideya mo. Umiling si Suchinzo, nagkunwaring nanghihinayang at sinabing, gusto ko pa rin siyang kumuha ng magagandang larawan. Masyado mo akong ginawang pangit. Nang marinig ito ni Yefan, dali-dali niyang sinabi, kung gayon, hahanapin kita ang pinakamahusay na photographer sa mundo. Ngunit asawa ko, ang iyong mga larawan ay maaari lamang itago sa bahay at ipakita sa akin, o magseselos ako. Hindi napigilan ni Suchinzo na matawa, at sinabing walang imek, bata ka pa lang, tinutokso ka na. Ayokong barilin. Hoy misis, wala ka bang narinig na salita, kapag mahal ka ng lalaki, para siyang bata, pero kapag hindi ka mahal ng isang lalaki, mas mature pa siya sa tatay mo. Kaya dapat maniwala ka misis ko, pakiramdam ko sa puso ko mahal na mahal kita. Napakurap si Yefan. Nagpout si Suchinzo, hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi ako seryoso. Kakain ako ng hapunan. Dalhin mo ako kaagad para kumain ng masasarap na pagkain. Okay, misis, isasama kita para kumain ng kuhol. Huwag. Nakakadiri. Ang oras ng laro ay laging mabilis na lumilipas. Dinala ni Yefan ang babae upang gumala, bumili ng ilang gadget, at umupo sa Ferris wheel. Bagamat walang intimate act, mas nagkasundo silang dalawa na parang ordinaryong mag-asawa. Mas intimate. Pagkatapos maglaro ng isang araw, sinabi rin ni Yefan kay Suchinzo na mayroon siyang ilang bagay na dapat harapin at hindi niya magagawang makipaglaro kay Suchinzo kahit sa susunod na 3 araw. Alam na ngayon ni Suchinzo na medyo espesyal ang background ni Yefan. Bagamat kaunti pa ang alam niya tungkol sa underground world, alam din niya na hindi pupunta si Yefan kahit saan niya gusto. Kaya naman, ginawa lang ni Suchinzo ang sarili niyang trabaho at ayaw niyang magtanong ng marami, nagpa-appointment lang siya para sabay na bumalik sa Zia Country sa oras. Naisip ni Yefan na wala na siyang oras para bumili ng anumang regalo sa mga susunod na araw, kaya nagpunta siya sa internet para pumili ng ilang bagay, at hiniling kay Old Pino na maghanda ng ilang regalo para kina Feng Yueying, Ning Zimo, Chu Yunyao at Du Yuner sa China. Pumunta ka. Ang unang 3 babae ay ang kanyang sariling kagandahan, at si Du Yuner ay kanyang kapatid. Kung tungkol kay Mumumo, siya ay estudyante pa rin sa kolehiyo. Naramdaman ni Yefan na hindi angkop sa kanya ang mga luxury goods, kaya hinayaan na lang niya ito. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Yefan na isipin si Shu Lingshan na walang mapupuntahan. Kung nandoon pa si Shu Lingshan, tiyak na kailangan niyang maghanda ng dagdag na regalo. Matatagpuan sa timog kanluran ng Paris, isang maliit na bayan na tinatawag na Limar, na napapalibutan ng mga bundok sa 3 panig. Hindi madaling maabala ng labas ng mundo, at madaling harangin ang ilang balita, kaya ang sesyon na ito ng Dorset Conference ang napili dito bilang venue. Ang isang panloob na football field sa Limor ay ginawang isang malaking lugar para sa Dorset Convention. Sa mga araw na ito, napuno na ng mga tao mula sa underground world na nagmula sa buong mundo ang hotel sa maliit na bayan ng Limor. Nagpadala ang pamahalaan ng Echinacea ng malaking bilang ng mga tropa na nakatalaga sa bawat sulok ng bayan upang maiwasan ang ilang kaguluhan. Dumating si Yefan sa bayan ng Limor sa isang nakaunat na Hummer kasama sina Asmodeus at Wuyekang at ang kanyang apprentice. Ang mga ordinaryong tao sa mundo sa ilalim ng lupa ay nakatira sa mga hotel, ngunit hindi si Yefan. Natural na hindi siya papayagan ng mga matatandang lalaki na pumunta sa isang hotel sa paraang mapagpakumbaba, ngunit direktang kinontrata ang isang maliit na sakahan sa bayan. Sa katunayan, kapag ang nangungunang 10 maalamat na antas ng mga karakter ay lumitaw sa harap ng mga ordinaryong tao sa mundo sa ilalim ng lupa, ito ay sapat na upang maging sanhi ng isang sensasyon at maging sanhi ng lahat ng uri ng mga kaguluhan. Sa makatuwid, hindi gugustuhin ng Dorset Association na manatili sa mga hotel ang mga taong may ganitong antas. Pagdating mo sa bukid, bumaba sa kotse, makikita mo ang isang malaking lugar ng mga pananim, at ilang windmill, sa berdeng damuhan. Bagaman ang karamihan sa mga kagamitan ng sakahan na ito ay napalitan ng makabagong teknolohiya, ang mga napreserbang gusali ay nagbibigay pa rin sa mga tao ng isang malakas na pakiramdam ng kalikasan. Nakaparada sa labas ng sakahan ang ilang mamahaling sasakyan na mukhang wala sa lugar sa bukid, na nagpapahiwatig na may dumating na mga pambihirang tao sa loob. Boss, I heard the sound of hammering, nakangiting sabi ni Asmodeus pagkababa niya ng sasakyan. Tumango si Yefan na may damdamin, tara na, tingnan natin kung ano ulit ang hinahampas ng matandang panday. Kabanata 0503 Reunion 0503. Nagpunta sa isang tool room sa bukid, at may isang lalaki sa loob nito. Kumuha siya ng martilyo at binasag ang isang horseshoe. Ang itaas na bahagi ng katawan ng lalaki ay hubad, na nagpapakita ng tansong balat at malalakas na kalamnan, bawat kalamnan ay parang bato. Nakatingin sa gilid, siya ay may maikling kulot na itim na buhok, isang angular na mukha, at isang string ng gininto ang hikaw sa kanyang mga tainga. Klang, dang, dang, gitling. Punong-puno ng lakas at ritmo ang tunog ng martilyo na bakal, na parabang direktang tamaan nito ang puso ng isang tao, at nagbago ang tibok ng puso sa tunog. Nang makita ang lalaking ito na may taas na 1.9 metro, parehong ngumiti sina Yefan at Asmodeus. Sa kabilang banda, si Wu Yeshu, na nasa likuran, ay unang sumigaw,
Tito Azazel, bakit ka nagsimulang magplansa? Ang malakas na taong ito ay ang pinuno ng Bahamut Mercenary Regiment, na kilala bilang Azazel, ang Diyos ng digmaan sa peninsula. Lumingon si Azazel at nakita si Yefan na nakatayo doon, inilagay niya ang horseshoe sa pool sa tabi niya. Tumaas ang puting singaw ng tubig. Ibinagsak ni Azazel ang martilyo, tumalikod at sumaludaw kay Yefan mula sa malayo, nang walang gaanong ekspresyon sa kanyang mukha, "My prince." Pagkatapos ay tumango siya kina Asmodeus at Wu Yeshu, "Napakgang multo, dinala mo ang amo dito, bakit ang aga-aga?" "Wala akong kinalaman, kailangang makipaglaro ang amo sa kanyang hipag sa loob ng isang araw," sabi ni Asmodeus. "Nga pala boss, bakit hindi mo dinala ang hipag mo?" tanong ni Azazel. Lumapit si Yefan, inabot at tinapik ang balikat ni Azazel. "Okay, mukha kang Perilises, kung tatawagan mo ako, para akong mamamatay, dalhin mo ang asawa ko, gusto mo bang takutin siya?" "Ang tagal na. Kita mo, hindi ka ba makangiti?" Ngumisi si Azazel at ngumiti, "Boss, sa totoo lang, gusto ko sanang pumunta sa Paris kahapon para hanapin ka, pero pagkatapos mag-isip, mas mabuting pumunta ako dito para tingnan kung paano sila nakaayos. Ang bukid na ito ay inutusan ng lalaking iyon sa Belial, at alam mo na ang trabaho ng lalaking iyon ay kadalasang hindi maaasahan. At alam kong mahilig kang sumakay ng kabayo, kaya gagawa ako ng horseshoes. Hindi masamang magkaroon ng kabayo sa bukid na ito." Ngumiti si Yefan at sinabing, "Naaalala mo ba na mahilig akong sumakay ng kabayo? 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Nakasakay ako sa kabayo sa Pampas Heights dahil kailangan kong habulin ang mga tao, at talagang ayaw kong mag-effort na tumakbo mag-isa. Hindi ko sinabing iyon ang interes ko. Pero boss, hindi ka kapos sa pera, maliit lang ang halaga ng binigay mo, at may asawa ka na, kaya hindi ka makapagbigay ng kahit anong dilag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para mas maging komportable ka, kaya kahit isang pares ng horseshoes lang ang kaya kong laruin." Medyo nasabi ni Azazel. "I regret to say." Nakikita ang isang matigas na lalaki at nagsasabi ng mga nakakataba ng puso na mga salita, si Yefan ay naaantig pa rin. Siya at ang kanyang mga kapatid na ipinanganak at namatay na magkasama sa loob ng maraming taon, ang bawat isa sa kanila ay nararamdaman na parang may utang sila sa kanya, at palaging sinusubukang bayaran siya. Ngunit sa katunayan, upang mabuhay sa underground na mundo, magbukas ng mundo, at makamit ang kanilang sariling karera, kailangan ng lahat na umasa sa iba. Hindi naramdaman ni Yefan na ang kanyang mga tagumpay ay ganap na nakasalalay sa kanyang sarili, ngunit sa maraming mga kaibigan at swerte. Kaya noong pinili niyang magretiro 3 years ago, hindi siya masyadong sumuko. "Panday, naiintindihan ko ang iyong puso, ngunit hindi mahalaga kung sasakay ako sa kabayong ito o hindi, gusto ko lang makipag-inuman sa iyo ng kaunti." Ngumisi si Yefan at sinabing, "Nagdala ka ba ng masarap na alak? Ikaw ay naging Imperial Division ng Emperor Bai, at ang kanilang maharlikang pamilya ay dapat na nagdala sa iyo ng ilang magagandang bar." Kumunot ang noo ni Azazel at sinabing, "Boss, hindi totoo ito, tiyak na maramo na naman ang lalaking iyon na si Belial. Wala rin akong nakitang alak dito, teka, tatawagan ko sila ngayon para kumuha ng." Sa sandaling bumagsak ang boses, isang bahagyang matalas na boses ang nagmula sa isang lugar sa ilalim ng lupa. "Damn blacksmith! Pinagsalitaan mo na naman ako ng masama sa likod ko. Ang aking Belial ay tapat sa amo, at ang araw at ang buwan ay maaaring matuto mula rito. Paanong hindi ako makapaghain ng masarap na alak sa amo? Ako, ubo, pupunta ako. Naghanda ako ng wine cellar. Lahat." Pahilig na tumingin sa gilid at nakitang may entrance talaga sa isang underground wine cellar. Nakabukas ang kahoy na pinto, at isang figure ang lumabas mula sa ibaba. Dahil siguro sa alikabok sa bodega ng alak, nasasakal at umuubo pa siya. Ito ay isang makatarungang mukhang batang gwapong blonde na may mga pekas sa kanyang mukha, nakasuot ng floral shirt, isang napakauso na kwintas at singsing. Boss, nandito ka na. Miss na kita, Belial." Hawak ni Balir ang isang malaking bar aisles ng oak sa kanyang kamay. Siya ay mukhang medyo payat, ngunit ang kanyang lakas ay hindi maliit. Sa sandaling may baba ang oak barrel, tumakbo si Beryl kay Yefan at niyakap si Yefan. Boss, saan ka napunta sa nakalipas na 3 taon, iniisip kita araw-araw sa aking panaginip. Hinayaan mo akong makita muli." Itinulak ni Yefan ang guy at ngumiti ng nakangiti, "Huwag mo akong saktan. Ano ang iniiyakan mo, ang mga matatanda? Sa mga kapatid, tiyak na buhay na kayamanan si Beryl. This guy is not look like a character in the underground world at all, but like a playboy in the entertainment industry, pagtikim ng alak, pagkain, musika, at pakikipaglandian sa mga babae, basta it is related to playing, and he is good at it." Ang pangunahing punto ay ang taong ito ay umaasa sa kanyang kakayahang makitungo sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, at kilala niya ang mga tao sa entertainment circle, pelikula at telebisyon, at maging sa political circle ng ilang bansa. "Sa lahat ng uri ng mga salo-salo at piging, tinatamad akong mag-practice, kaya kahit na kaedad ko ang Leviathan, ang aking lakas ay mas malala. Gayunpaman, kahit na si Belial ay tila hindi katulad ng malaking tao, hindi niya ginawa
Talagang hahamakin siya ng mga tao, dahil nagkaroon ng labanan sa taong iyon, at muntik nang mawala ng buhay si Belial para tulungan si Yefan na harangin ng kutsilyo. Natural na nakikita iyon ni Yefan at ng iba pang mga kapatid, kahit na ang taong ito ay tila walang mabuti, ngunit sa kanyang mga buto, sa katunayan, hindi siya mas masama kaysa sa ibang mga taong may labis na pagmamahal at katwiran. Hey, boss, hindi mo ako masisisi. Mahigit 3 taon na ang nakalipas mula nang umalis ka. Miss na kita. Itinatago ko ang mga litrato mo sa bahay ko. Araw-araw kitang tinitingnan pagkagising ko. Minsan naiiyak ako kapag nakikita ko ito. Sabi ni Beryl habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Teka, bakit wala kang bahay? Di ba lagi kang tahanan sa mundo? Tsaka, paano ako magkakaroon ng litrato para sa'yo? Wala ka namang pinagbago na lip smack mo simula nang mahigit 3 taon tayong hindi nagkita. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Boss, noong umupo siya sa farm na ito, hiniling pa niya sa akin na humiram ng 2 milyong euro. Wala talaga siyang kwenta, naiinis na sabi ni Azazel. Nagmamadaling depensa ni Beryl, mabangong panday, bakit mo ako binabalangkas? Nagrenta ako sa bukid na ito at binili ko ang alak sa kanyang sakahan. Ang alak sa cellar na ito ay masarap na alak mula sa Raphael Manor, inumin mo ang anumang gusto mo. Sobra na ba ang 2 milyon? Ngumuso si Azazel at sinabing, may utang ka na sa akin ng 160 milyon, at bibigyan kita ng 1 pang taon, at kung hindi mo ito babayaran, huwag mo nang isipin ang mamuhay ng magandang buhay. Kabanata 0504 12 upuan. 0504. Ikaw na panday, bakit hindi mo pag-usapan ang tungkol sa kapatiran? Mahusay ang sinabi ng amo. Ang pag-ibig at hustisya ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Kawili-wili ba para sa iyo na maging abala sa ganoong kaliit na pera? Malakas na sabi ni Beryl. Itinaas ni Yefan ang kanyang kamay, Belial, pinaalalahanan mo ako, may utang ka pa rin sa akin ng higit sa 100 milyong yuan, kahit na binubuo mo ang isang buong numero, hindi masyadong malaki para sa iyo na bayaran ako ng 100 milyong yuan. Biglang bumagsak ang mukha ni Belial, na agrabyado sumigaw siya, boss. Ako ang iyong pinakatapat na tagahanga. Bakit mo ako sinaksak sa oras na ito? Sobrang lungkot ko. Ayoko na mabuhay. Sama-sama kayong lahat para ay bully ako, pinaghirapan ko. Naghahanap ako ng magandang lugar para hintayin ang pagdating mo sa party. Wala man lang akong magandang salita, at humingi ako ng utang. Wala akong kakayahan sa mga kapatid ko, hindi ako marunong lumaban, hindi ako marunong magbenta ng armas, at hindi ako makapatay ng tao at makatakbo ng malinis. Sayang ako, hihiramin lang kita ng pera, pero hindi ako kikita, o papatayin mo ako. Wuho. Sabi ni Belial, sumugod pa sa lupa, umiiyak at nakikipaglaban bumangon ka na at umalis ka na, huwag kang mawalan ng mukha. Nang makita ang mapanlinlang na anyo ni Belial, si Yefan, Azazel, at Asmodeus ay natahimik lahat, ngunit hindi maiwasang matawa. Hindi napigilan ni Wuyesho ang paghadjejek ng mahabang panahon, Tito Beryl, ang paraan mo ng paggulong at paghingi ng awa ay hindi pa rin umuurong. Nang iangat ni Belial ang kanyang ulo, malungkot niyang sinabi, ngayon kahit ang pamangkin ni Wuye ay minamaliit ako, ano pa ba ang saysay ng buhay ko? Parang wala na akong mukha para makitang muli ang amo at mga kapatid. Sa sandaling ito, isang boses sa labas ang sumigaw, boss. Anong ginagawa niyo lahat dyan? Halika rito, bilasan mo at maglaro ng ilang laro. Kung hindi ka dumating, tatamaan ako ng Leviathan. Narinig ng lahat ang boses at alam kung sino iyon. Halika, lumingon at tumingin sa ibabaw, isang malaking itim na matabang lalaki, nakangisi at nagpapakita ng mapuputing ngipin, ay dumating na may malaking tiyan. Boss! Lumapit ang malaking itim na matabang lalaki, nagdala ng bugzo ng hangin, at niyakap ng mahigpit si Yefan. Kung hindi dahil sa magandang pangangatawan ni Yefan, karamihan sa mga tao ay mamamatay sa hininga kapag niyakap ng oso na ito. Maman, anak ng aso, pagdating mo sa bukid, hindi ba dapat naglalaro ka rin ng baraha? Tiningnan ni Yefan ang matandang itim at hindi napigil ang matawa. Bilang karagdagan sa pagbebenta ng mga armas sa buong mundo, gustong-gusto din ni Maman ang mga kasino at kagandahan ng pribado. Boss, hindi mo mahal si Dezo, maaari tayong maglaro ng sikat na mahjong sa iyong Zia Kingdom. Kaya ko ito, masayang sabi ni Maman. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay at sinabing, halika, tayo'y maglaro, Azazel, huwag ka nang magplansa ka sa buong taon, kahit na tinatawag ka naming panday, ngunit maaari mo itong iligtas sa 2 araw na ito. Okay, boss, mataray na sabi ni Azazel. Nang makita si Beryl na nakahandusay sa lupa, aalis na ang lahat, at hindi nila napigil ang mapaiyak, boss. Paano ako? Iiwan mo ba ang kawawang Beryl ng ganito? Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo at sinabi, kunin ang bar aisles at uminom. Okay. Pagkatapos ay tumalon si Belial, kinuha ang bar aisles ng oak, at masayang sumunod. Dumating ang lahat sa mansyon kung saan orihinal na tinitirhan ng magsasaka. Ang palamuti ng mansyon na ito ay napakasimple at rustic, at ang sahig ay natatakpan ng makapal na lana ng mga carpet. Sa mahabang mesa sa silid kainan, nakaupo si Leviathan na nakakoat,
nakatitig sa kamay ng mga baraha, kalmado rin ang mukha. Nang makita si Yefan at ang iba pa na papasok, tumayo si Leviathan at magalang na tinawag ang boss. Nang makita ang ekspresyon ni Leviathan, hindi napigilan ni Yefan ang matawa at sinabing, bakit kailangan mong paglaruan si Mammon? Naglalaro ka ng Texas na may ulong bato, at magiging multo ka kung matalo mo si Mammon. Hindi lang ako nakakasundo, bakit ako natatalo sa bawat oras, sabi ni Leviathan pagkatapos maghagis ng poker card. Nakita ni Yefan na ang buhok ni Leviathan ay naging maikling buhok, at hindi maiwasang magtaka, malaking pusit, nasaan ang iyong mga galami ng pusit? Bakit nawala ang mga tirentas sa iyong ulo? Bakas sa mukha ni Leviathan ang paglalamang ng isang lalaki sa isang ngiti, hehe, kapag niyayakap ko ang anak ko, ang mga tirentas ay kadalasang nakakapagpasaya sa anak ko, kaya pinuputol ko. Nako, ang halimaw ng dagat ng Sea Devil, may nakakasukang side, unexpected talaga, natatawang sabi ni Beryl. Biglang sumugod si Leviathan at hinawakan ang kwelyo ng damit ni Belial. Nagsasayang ka ng material, kailan mo babayaran ang 2 kahon ng alahas at 30 milyong magnesium gold na utang mo sa akin? Biglang naging mapait ang mukha ni Bailey, at ngumiti siya ng awkward, malaking pusit, huwag mong gawin ito, magkasing edad lang naman tayo. Kuya, mas matanda pa ako sa iyo ng ilang buwan, kaya bigyan mo ako ng mukha, marami akong utang, babayaran ko ito mamaya. Nagtawanan ang mga tao sa paligid ni Yefan, habang si Leviathan ay natulala. Alamin kung ano ang kanilang tinatawanan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagbibiruan na ang lahat. Umupo si Yefan sa pinakataas na upuan at tumingin kay Azazel, Asmodeus, Mammon, Leviathan, Belial, at iba pa. Na nakaupo sa magkabilang gilid, at napuno siya ng emosyon. Libo. Hindi nang ahas si Wuyesho na maupo sa oras na ito. Pagkatapos niyang magbuhos ng alak para sa lahat sa mesa, masunurin siyang tumayo sa likod ni Asmodeus. Hindi umimik si Yefan, at lahat ay walang sinabi. Nagkatinginan ang lahat. Sa sandaling ito, walang mukhang biro ang mukha, kahit isang lalaking tulad ni Belial ay medyo mabigat ang ekspresyon. Maraming alaala ang nasa mata ng bawat isa, na ang lahat ay nahuhuli sa ilang mga pag-iisip tungkol sa nakaraan. Pagkatapos ng halos 10 minutong katahimikan, sinabi ni Yefan, tandaan, ang mesang ito ay puno. May kabuuang 12 upuan sa mahabang mesa, na siyang bilang ng lahat ng miyembro noong unang naitatag ang impyerno. Sa katunayan, ang impyerno ay wala pang higit sa 100 tao mula sa pagkakatatag nito hanggang sa pagbuwag nito. 2 taon lang bago ang isang organisasyong binuo ng 12 tao ay naging alamat ng pinakamabilis na promosyon sa isang organisasyong S-rank sa underground world. Ang 2 taong banal na digmaan ay din ang pinakamaluwalhating kabanata para kay Yefan at Inferno. Sinabi ni Azazel, hindi dumating ang lalaking iyon na si Mephistopheles. Kailangan ni Saliye na manatili sa Purgatory Island, para hindi siya makapunta, sabi ni Asmodeus. Dinampot ni Yefan ang baso ng alak at sinabing, ang unang baso ng alak ay para sa mga nakaalis na, sina Beelzebub, Abaddon, Simiel, at Rothko. Bagamat wala na sila, ang kanilang mga upuan ay atin. Mananatiling magpakailanman. Lahat ng nasa mesa ay nagtaas ng kanilang mga baso at uminom ng isang buong baso ng alak. Nawala ang seryosong kapaligiran matapos inumin ang baso ng alak na ito. Si Yefan ay nag-iisip na makipag-inuman kasama ang mga matandang kapatid na ito hanggang bukas, at pagkatapos ay uminom ng masarap at pagkatapos ay pupunta sa kumperensya ng rating ng Scitech, ngunit ayaw niya, isang tawag sa telepono ang dumating. Nandito si Sazzler. Anong problema? Sinagot ni Azazel ang telepono at sumimangot, hindi mo ba alam kung sino ang kasama ko ngayon? Kinakabahang sinabi ng nasa kabilang dulo ng telepono, Head. Ayokong istorbohin kayo ni Lucifer. Mahusay na reunion para sa mga matatanda, ngunit may mali dito at ang ating mga kapatid ay nakikipaglaban sa Metal Frenzy. Kabanata 0505 Mga pagtatalo. 0505. Kabaliwan sa metal. Namilog ang mga mata ni Azazel, at tumangala siya kay Asmodeus, na nakaharap sa kanya. Nag-iba din ang ekspresyon ni Asmodeus, at matapos mapagtanto kung ano siya, tumingin siya kay Yefan ng may kaunting pag-aalala. Mali ba ang narinig ko? Malakas na sumigaw si Mammon, naglakas loob ang Metal Frenzy na salakayin si Bahamut. Hindi ba nila alam na nakatayo si Bahamut sa likod ng amo? Humph, boss, mukhang ilang taon ka nang hindi lumalabas, nagsimula na itong itaas ang mga buntot sa langit. Ngumisi si Leviathan, bakit hindi natin ayusin ang Inferno? Ngayon kami ay malakas, at kunin ang aking demonyong dagat, ang Bahamut ng panday. Ang palpak na buffalo ay isinama at tinapakan hanggang mamatay sa isang metal na galit, ngunit ito ay isang kisap mata lamang. Si Yefan ay hindi nakaimik, at ikanaway ang kanyang kamay, huwag mo na akong saktan muli, sa wakas ay naalis ko na kayong mga manggugulo. Gusto mo pa ba akong mapagod? Sina Azazel at Asmodeus ay may mga komplikadong ekspresyon, natural nilang iniisip na hindi alam ng Leviathan at ng iba pa ang tungkol sa pagkawalan ni Yefan sa paglilinang. Sa katunayan, alam ni na Leviathan at Mammon na maayos si Yefan, dahil nakipag-ugnayan sa kanila si Yefan ilang buwan na ang nakalipas. Boss, ang grupo ng mga tao mula sa Bahamut sa oras na ito,
sa bayan ng Limor, ay nagkaroon ng pagtatalo sa Metal Frenzy, at ngayon ay tila isang away. Haharapin ko ito ngayon, kaya hindi muna kita kakausapin sa ngayon. Boss, uminom na kayo. Tumayo si Azazel at sinabing, Hoy, Panday, bakit gusto mong tingnan ng lahat ang ganitong uri ng kawili-wiling bagay? Bumangon si Maman at sinabing, gusto kong makita, magkano ang timbang ni Gonzales, na kilala bilang higanteng bakal. 2. Oo, boss, matagal ka nang hindi nagpapakita, at hindi ka namin iniimbitahan sa maalamat na summit na ito. Kung pupunta ka para ipakita ang iyong mukha, tinatayang higit sa kalahati ng mga tao sa bayan ay iyong mga tagahanga. Tumawa si Beryl. Daan. Inikot ni Yefan ang kanyang mga mata, bakit gusto ko ng mga tagahanga? Sa tingin mo ba ay entertainment star ako? Sa tingin ko, hindi na kailangang umalis ng boss. Asmodeus said, kung pupunta ang boss, it will be too much of their metal frenzy. Sasamahan ko ang Panday doon para masigurado na mapapatatag ito. Ano ang gagawin? Hihintayin natin ang SciTech conference na pag-usapan ito. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, inakala ng Panday at ng palpak na multo na nawala ang kanyang cultivation, kaya natakot sila na ibunyag niya ang kanyang mga lihim kapag lumabas siya, na magdudulot ng masamang epekto. Naisip ito ni Yefan, ngunit hindi pa rin nagsasabi ng totoo, dahil nilinaw ni Gonzales ng Metal Frenzy na sadyang pinipigilan siya. Kung hindi ito nagkataon. Mahahanap ng mga tao sa Metal Frenzy ang Bahamut. Pareho silang A-level na mersenaryong grupo, at makatuwirang hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nagkusa si Gonzales na harapin siya, kaya naglaro na lang siya ng hard to play, hayaan muna siyang tumalon, at kapag nasa tamang panahon, turuan siya ng leksyon, para magkaroon siya ng mahabang memorya. Go, kailangan mo pa ring pumunta, ngunit hindi mo kailangang lumapit. Sinabi ni Yefan, bagaman ang Bahamut ay ang iyong pangkat ng mga Panday, mayroon pa rin akong nararamdaman para sa pangalang ito, at dapat akong mag-alala tungkol dito. Kung hindi ay magpapalamig din ito sa puso ng mga kapatid. Boss, pag sinabi mo, sabay na tayo, agad na sabi ni Azazel. Si Asmodeus ay medyo walang magawa, ngunit may punto si Yefan. Kung dumating ang lahat at may nangyari sa Bahamut, ngunit hindi makakapasa si Yefan, tiyak na magkakaroon ng mga ideya ang mga tao sa ibaba. Let's go. Hindi na ako makapaghintay. Buti na lang si Gonzales ang lumapit mag-isa, at pinalo ko ang ulo niya. Tumayo si Leviathan at sinabing, Hoy, laking pusit, Male, iligtas mo yan. Gamitin mo ang pambalot mo sa dagat. Lupa ito. Panoorin mo na lang ang performance ng Panday. Nagtaas ng kilay si Maman. Habang nag-uusap sila, umalis sila sa bukid at sumakay ng dalawang mamahaling sasakyan, dumiretso sa bayan ng Limor. Sa labas ng isang bar sa bayan, naroon na ang lahat ng uri ng tao. Ang mga taong ito ay lalaki at babae, matanda at bata, at karamihan sa kanila ay nakasuot ng iba't ibang estilo. Ang iba't ibang organisasyon mula sa buong mundo ang dumating upang lumahok sa SciTech Rating Conference. Walang ginagawa na karakter. Sa bar, nagkaroon ng away sa pagitan ng Metal Frenzy at Bahamut, dalawang A-level mercenary groups, at sumiklab ang away, kaya magulo ang eksena. At ang makita ang dalawang mersenaryong grupo na nag-aaway sa isa't isa ay natural na nakakuha ng maraming atensyon. Sa sandaling ito, matatapos na ang awayan, magulo ang bar, at nagkalat at sira-sira ang mga mesa at upuan. Marami pa ring mga pool ng dugo sa lupa na may halong alak, at lahat ng uri ng basag na salamin ay nabahiran din ng dugo. Ang isa sa dalawang grupo ay nakasuot ng kulay abong uniforme ng militar, na may mga badge ng Metal Storm sa kanilang mga dibdib at balikat. Sa kabilang banda, ito ay isang mersenaryong grupo na nakasuot ng kulay disyerto na camouflage na uniforme na may mga badge na hugis bituin sa kanilang mga dibdib at manggas. Ang mga mersenaryo sa magkabilang panig ay natatakpan ng pintura, ang kanilang mga damit at pantalon ay may dugo, at sila ay nakatayo sa magkabilang panig na humihingal, walang sinuman ang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ano ang nangyayari? Sa sandaling ito, pinamunuan ng isang lalaki at isang babae ang isang grupo ng mga Metal Frenzy mersenaryo, sumiksik sa karamihan, at pumasok sa bar. Sa sandaling ibuka ng lalaki ang kanyang bibig para magtanong, agad na tumayo ang mersenaryo sa Metal Frenzy. Isumbong mo kay Mr. Gray, itong grupo ng mga Bahamut ang sadyang humiling sa atin na guluhin tayo. Nakipaglaban tayo sa kanila para sa dignidad ng mersenaryong grupo. Ang mga tao dito ay sina Gray at Helena. Tiningnan ni Gray ang 7 o 8 mersenaryo ni Bahamut na may kasamang panunuya at sinabing, mga taong Bahamut, kayo ang mga pinuno sa peninsula ng Arabia, ngunit ito ang bansang enamel, kaya hindi sapat na ibigay sa amin ang mukha ng Metal Frenzy. Sige. Kung hindi dahil sa iyong mga tao, nakikipag-chat at nagsasalita ng masama tungkol sa ating Panginoong Lucifer, hindi kami maaabala na magkaroon ng anumang bagay sa iyo. Dumura ang isa sa mga nangungunang miyembro ng Bahamut. Oh, nagsalita ka ba ng masama tungkol sa kamahalan Lucifer? Napatingin si Gray sa mga tao sa gilid niya. Sir, pinag-uusapan lang namin kung bakit nawala si Lucifer nang napakatagal pagkatapos ng labanan sa Black Emperor. Mali ba? Utut.
Malinaw mong sinasabi ngayon lang na si Lord Lucifer ay hindi nang ahas na ipakita ang kanyang mukha dahil nawala ang kanyang cultivation, at sinabi rin na pinatay niya ang kanyang amo, na hindi mabait at hindi makatarungan. Alam ng buong mundo na pinatay ng aking hari ang itim na emperador alang-alang sa It is Freedom. Upang maalis ang mga tanikalan ng kadiliman. Nakipaglaban siya sa mga banal na digmaan upang palayain ang mga naninirahan sa anino ng mga matatanda at ang banal na korte ng hari. Siya ay matuwid. At kusang loob niyang ibinasura ang impyerno, hindi sakam sa katanyagan at kayamanan, piniling magretiro, hindi ito pagkawalan ng lakas. Maraming miyembro ng Bahamut ang napuno ng matuwid na galit, na nakatingin sa kanilang mga mata. Humajijek si Helena at sinabing, masyadong sensitibo kayong mga taong Bahamut. Alam namin na sinasamba ninyo si Lucifer, ngunit ang aming mga tao ay nanghuhula lamang. Nasa sabik na ba kayo? Kabanata 0506 12 Demonyo. 0506. Sa mga mersenaryo sa Bahamut, isang sundalo na may bituin sa kanyang balikat at kulot na buhok na kastanyas ang kapitan ng iskuad na ito. Nang marinig ang pangungutya ni Helena, tumayo siya at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, kayo pala sina Gray at Helena sa Metal Frenzy. Pagkatapos marinig ang mga pangalan ninyo, hindi ko inaasahan na ganito pala kadiri ang mga tinatawag na masters. Bagaman si Kent ay isang team leader lamang ng Bahamutri, hindi ito nararapat na banggitin, ngunit alam din niya kung ano ang dapat na pangunahing paggalang sa mga maalamat na powerhouse. Si Lord Lucifer ay hindi isang mersenaryo na tinipon ng isang mandurumog na maaaring mapanirang puri ng basta-basta. Oo, iwan man niya tayo pansamantala, siya pa rin ang ating Diyos, ang tanging paniniwala ng ating Bahamut. Kung mayroon kang binhi, magdeklara ng digmaan sa amin Bahamut sa isang tuwid na paraan. Narito kayong 12 tao, labanan ang 7 sa atin personally, wala akong nakikitang anumang pakinabang na mayroon ka. Sa iyong lakas, kami, ang pinakamababang antas ng mga mandirigma, ay kakayanin ito. Ang lakas ng Metal Frenzy mo, hindi pa natin ito pinapansin ni Bahamut. Haha, nakakabaliw talaga, kung hindi natin sinasadyang maglabas ng tubig, akala mo ba makakatayo ka pa? Saway ng Metal Frenzy. Kent sneered, naglabas ka ba ng tubig? Paglabas ng tubig, may bagbog ka pang ilong at bagbog sa mukha. Ikaw, dahil nanloko ka, kami ay walang kamay, ngunit kumuha ka ng mga armas. Itinuro ni Kent ang basag na baso sa lupa, may mga bote ng alak sa lahat ng dako, at mabagal kang tumugon. Sinisisi mo ba kami sa mas mabilis na pagtugon kaysa sa iyo? Hindi katakataka na ikaw ay nasa isang Metal Frenzy sa loob ng maraming taon, at ikaw ay isang nag-aatubili na A-level na organisasyon. Ito ay talagang masyadong matubig. Sabi ng ulo namin, aminin mo ang sarili mong inadequate and failure, possible to achieve higher achievements. Nabugbog ka na, hindi mo kayang matalo ng ganito. Damn! Chief Gray, Chief Helena. Pinapahiya pa nila tayo. Kumunot ang noo ni Gray at sinabing, ang pangalan mo ay Kent, tama. Ang sinabi mo ngayon lang ay nasaktan sa lahat ng kapatid naming Metal Frenzy. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad sa amin kung hindi. Huwag mo kaming sisihin sa hindi pagharap kay Head Azazel. Lumuhad ka. Kinuha ni Kent ang isang grupo ng mga miyembro ng koponan, itinaas ang kanyang ulo at sinabi, kahit si Kapitan Azazel ay hindi kami maaaring hayaang lumuhad, kaming Bahamut ay tapat lamang sa dakilang hari ng impyerno. Pagkatapos nito, dinala ni Kent ang sumusunod sa mga miyembro ng Bahamut, lumabas sila ng bar, naghahanda na umalis. Agad na tumayo si Gray sa harap ni Kent at sinabing may pagtatampo na mukha, kung hindi ka lumuhad at humingi ng tawad, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Umalis ka nga. Galit na galit si Kent, pinakipot ang likas na galit, at sinuntok ng kamao ang puso ni Gray. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Bahamut ay lahat ay batay sa labanan sa larangan ng digmaan, kaya lahat sila ay simple at bastos. Kahit na mayroong isang kakulangan ng mga pagbabago, ang tunay na larangan ng digmaan santukan, mga pagbabago ay hindi masyadong kapakipakinabang. Malamig na sumangot si Gray, na ikuyong din ang kamao, at hinampos ito sa kamao ni Kent. Boom! Si Gray ay isang martial artist na pumasok sa body training, at siya ay halos hindi isang master. Ang kamao ng tunay na espiritong ito ay diretsyong damaykit sa kamao ni Kent para manginig. Natumba si Kent, at natroma ang buto sa isa niyang kanang kamay, na naging dahilan upang hindi na makagawa ng kamao. Ang mga tao sa labas ng tavern ay nagbuntong hininga, lahat ay nananagoy na si Kent ay masyadong makasarili. Ito ay talagang hindi isang antas ng lakas. Masungit na sinabi ni Gray, sa tingin mo ba ay walang tao sa ating Metal Frenzy? Kung hindi ka humingi ng tawad sa aming Metal Frenzy, hindi ka makakaalis. Sinuportahan si Kent ng 2 miyembro ng team, at malamig na bamantong hininga, the master of the body training period, kung matalo mo ako bilang team leader, maituturing kang makapal ang balat. Ngunit kahit mamatay kaming Bahamut, hindi namin ibibigay sa iyo ang grupong ito ng kasuklam-suklam at malupit. Dirty guy, humingi ka ng tawad. Nang matapos siyang magsalita, nagkaroon ng malakas na palakpakan mula sa labas, well said. Pagkatapos nitong dagandong, ang mga tao ay itinulak palayo.
Ilang malalakas na mandirigma ng Bahamut ang lumikas, si Azazel na nakasuot ng military coat, at si Asmodeus sa isang lumang dark green coat, ay nagmula sa labas. Sa sandaling makita ng karamihan ang dalawa na lumitaw, naramdaman nila ang isang malakas na pamimilit na sumasakop sa lahat. Walang nang ahas na magsalita ng malakas, at halos lahat sila ay nagpalitan ng kaluskos. Tingnan mo, iyon ay ang Peninsular God of War, ang pinuno ng Bahamut, si Azazel. Ang ganda talaga ng aura na ito. Hindi ka panipaniwala, kinakabahan ng mga tao na tingnan ito, gaya ng inaasahan na isa sila sa 12 Inferno Demons na nakaligtas sa jihad. Hoy! Tingnan mo yung katabi niya, yung taong yun ba ang number 1 killer sa mundo, Asi? Montes, presidente ng Buffalo. Bihira lang siya makita, nandito rin siya. Diyos ko, maaayos na ba ang inferno na ito? Sa huli, magkahiwalay silang lumahok sa pagkakataong ito, gusto mo pa bang sumama sa Seth Conference? Hindi naman, nawawala pa rin si Lucifer, at lohikal na pumunta sina Bahamut at Buffalo para lumahok. Maraming mga talakayan sa karamihan, at hindi ito pinansin ni Azazel at Asmodeus. Lumapit si Azazel kina Gray at Helena, tumingin kay Kent at sa iba pa, at nagtanong, kumusta ang sugat? Nakita ni Kent at ng isang maliit na grupo ng mga tao na ang pinuno ng rehimyento ay darating, at lahat sila ay kumbinsido, at lahat sila ay tumango, iulat sa pinuno ng regiment, isang maliit na pinsala. Oo, tumango si Azazel at sinabi kay Gray, nasaktan mo ang aking tao, kung aling kamay ang ginamit mo, basagin mo ito. Nang sabihin ko ito, para bang nasentensyahan na si Gray sa kulungan, at hindi mapaglabanan. Kinaikit ni Gray ang kanyang mga mata at ngumisi, Kapitan Azazel, iginagalang kita, isa kang makapangyarihang tao na naging tanyag mula noong panahon ng mga matatanda, ngunit hindi ka kwalipikadong utusan ako ng anuman. Kaming Metal Frenzy ay isang A-level na organisasyon tulad mo Bahamut. Hindi ba dapat alamin mo muna kung ano ang nangyari? Hindi na kailangan, sabi ni Azazel, ang ating mga kapatid na Bahamut ay hindi kailanman gagawa ng anumang mali, dahil alam na alam nila kung ano ang mga kahihinatnan ng paggawa ng mali at panunuya sa Bahamut. Ngumisi si Lina, hindi ito ang Arabor Peninsula, ikaw, ang Diyos ng digmaan sa peninsula, ay hindi kayang takpan ng isang kamay ang langit. Gray, tara na, hinihintay pa tayo ni Captain. Tumango si Gray at sinabi sa mga miyembro ng Metal Frenzy, let's go. With an order, the Metal Frenzy na mga taong nagplanong umatras. Ngunit ang katawan ni Azazel na parang maliit na bundok ay hamarang na kina Gray at Helena. Break your hand, or die here, you choose one. Tila nag-aapoy ang mga mata ni Azazel sa apoy ng impyerno, at ang hangarin na pagpatay ay tumagos sa buong bar. Nagkatinginan sina Gray at Helena at napaatras ng 2 hakbang ng hindi namamalayan. Pagkatapos, ang dalawa ay biglang sumabog sa isang napakataset na pagkakaunawaan. Mabilis na kumilos ang mga paa ng mga tao, isang kaliwa at isang kanan, umaatake sa magkabilang panig ni Azazel. Kabanata 0507 ang higanti ng bakal. 0507. Obviously, alam nilang lahat na pangarap lang ng tanga na harapin ang isang powerhouse na ka-level ni Azazel na mag-isa, kaya pinili ng dalawa na sabay na umakyat. At kapag ginawa nila ito, walang tatawa sa kanila, tutal, ang kalaban ay ang Peninsular God of War. Sa banal na digmaan, ang kanang kamay ng hari ng impyerno. Walang ekspresyon ang mukha ni Azazel. Nang dama po ang mga kamao at sipa ni Gray at Helena sa kanyang leeg at baywang, mabilis siyang hinarang ng 2 braso ni Azazel. Bang-bang! Madaling nakaharang ang mga braso ni Azazel sa pag-atake ng dalawa, at sabay na iniunat ang malalaking kamay sa magkabilang gilid, balak na saluhin ang dalawa. Ngunit sina Gray at Helena ay nakaligtaan din ng isang hit, at agad na umatras at muling inilunsad ang pag-atake. Mabilis na nag-shuttle ang dalawa, sinuntok at sinipa si Azazel mula sa lahat ng direksyon, at ang tunog ng nakakagalit na pagsabog ay walang katapusan. Halos tumayo si Azazel, hindi gaanong gumagalaw, ngunit patuloy na hinaharangan ang pag-atake ng dalawa gamit ang kanyang mga braso. Ang kanyang mga braso ay mas mahaba kaysa sa mga ordinaryong tao, at ang kanyang mga kalamnan ay kasing tigas ng bato, tulad ng pagsusuot ng metal na baluti. Ang nakakagalit na kapangyarihan ng dalawang Gray ay limitado sa kanya. Tungkol naman kay Asmodeus, tahimik siyang nakatayo sa gilid, na walang balak tumulong. Nasilaw ang mga nanunood sa labas ng tavern. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao ay nakukuha lamang, likas na lakas, at medyo mahirap pa rin para sa kanila na panuurin ang mga masters ng refining realm. Sa maliit na espasyo, matapos makatanggap ng mahigit 30 sunod-sunod na galaw, halos naisip ni Azazel ang ruta nilang dalawa. Biglang gumalaw ang mga yabag niya, humakbang siya paatras, humawak pasulong gamit ang isang kamay, at hinawakan si Gray. Isang braso. Gumagalaw si Gray at nalaman niyang nahuli siya. Nagulat siya, pero bago pa siya makapag-react, hinagis siya ni Azazel sa balikat niya. Si Gray, isang malaking tao na halos 1.8 metro, ay kasing gone nang wala sa mga kamay ni Azazel. Natigilan siya sa pagbagsak ng 180 degree over the shoulder, at tumama pa ang katawan niya sa kinatatayuan ni Helena.
Habang umiiwas si Helena, napaatras ng puwersa ang braso ni Gray, at gumawa ng malutong na tunog ang mga buto. Ah! Napasigaw si Gray, nakitang nabali ang isang braso. Binitawan ni Azazel si Gray at mahinang sinabi, sabi ko, kung sino ang makatama sa akin ay mabali ang kamay mo. Napatingin ang lahat sa walang sugat na anyo ni Azazel, at lahat sila ay lihim na nabigla. Ang dalawang masters ng body training ay nagawa pa rin ito ng maayos sa ilalim ng pagkubkob. Ang lakas ni Azazel ay hindi bababa sa isang mahusay na tagumpay sa pagpipino ng katawan, at ang kanyang pisikal na kalidad ay higit na mataas kaysa sa mga ordinaryong tao, at mayroon siyang napakayaman na karanasan sa pakikipaglaban, kaya magagawa niya ito. Patayin mo ito, walang silbi na itago ito, biglang sabi ni Asmodeus. Laking gulat ni Gray at Helena na namutla ang kanilang mga mukha, at naisip nila na tapos na ang laban, at kapag natalo sila, talo sila. Gayunpaman, sa pakikinig sa tono ni Asmodeus, binalak niyang pumatay ng tao. Kinusot-kusot ni Azazel ang kanyang mga mata, kalimutan mo na, bukas na ang SciTech Conference. Hindi na kailangang palakihin pa. Ayokong makipagtalo sa mga tao ng asosasyon, hayaan mo sila hanggang sa gusto nila. Sinadya nilang naghahanap ng gulo, at ang pagpapanatili sa kanila ay isang kalamidad din, alam mo, sabi ni Asmodeus na may kaunting malalim na kahulugan. Hindi sila tanga, kailangan munang magpadala ng mga maliliit na tao ang Metal Mania upang kunin ang mga bagay-bagay, at pagkatapos ay magdulot ng mga salungatan, upang makahanap ng lohikal na dahilan upang maakit ang Yefan na lumitaw. Pagkatapos, maaari ding hayagang makitungo si Gonzales kay Yefan. Sa una, walang magsasabi na si Gonzales ay para sa katanyagan at kapalaran, at na pinuprotektahan niya ang kanyang sariling mga tao, syempre. Pangalawa, maaari ring samantalahin ni Gonzales ang init ng Dorset Conference para direktang umabant sa pwesto ng isang maalamat na powerhouse. Sa pangkalahatan, ang aksyon ng Metal Frenzy sa pagkakataong ito ay nakatuon kay Yefan at natukoy na si Yefan ay, nawala ang kanyang paglilinang. Sa harap ng gayong malisyosong pagsasabwatan ng Metal Frenzy, si Asmodeus ay nakagawa na ng isang pagpatay, na nagbabalak na punitin ang kanyang mukha ng maaga. Siyempre alam ni Azazel, ngunit sinabi pa rin niya, kung gusto mong pumatay, pumatay ka, kami ay isang mersenaryong grupo, hindi isang killer union. Pedant Blacksmith, umiling si Asmodeus at bumantong hininga, ngunit alam din niya na ang makalumang paraan ni Azazel sa paggawa ng mga bagay ay hindi isang kumpletong digmaan, at hindi siya papatay. Ngunit bilang isang mamamatay tao, hindi inisip ni Asmodeus na hatulan siya, at naglakad siya ng mag-isa patungo kina Gray at Helena. Nang makita nilang lalapit na talaga si Asmodeus, naguguluhan ang mukha ng dalawa ni Gray. Nataranta ang mga tao sa labas, gusto talaga ng presidente ng Buffalo na patayin ang mga backbone members ng Metal Frenzy. Hindi ba ibig sabihin nito na bago ang pagbubukas ng SciTech Conference ay makikipagdigma ang Buffalo sa Metal Frenzy? Kung ito ang kaso, ang Dorset Conference ngayong taon ay puno ng pulbura, at ito ay pasabog bago ang pagbubukas. Sinasabi na ang pagpaslang kay Asmodeus, ang hari ng mga mamamatay, ay hindi nagkaroon ng anumang dagdag na galaw. Ang pagpatay ay palaging isang one-hit kill. May nagsimulang magsalita sa mahinang boses. Napakalakas. Hindi ba matatapos ang dalawang master ng Metal Frenzy na ito? Sinabi mo rin na assassination iyon. Ngayong nag-aaway sila ng harapan, hindi ko akalain na madaling mapatay ni Asmodeus sina Gray at Helena. Habang sunod-sunod ang boses ng mga tao, sobrang pangit din ang hitsura ni Gray at Helena, at ang kanilang mga nerbiyos ay tensyonado hanggang sa kritikal na punto. Ang pamimilit na dala ng numero 1 pumatay sa mundong ito ay hindi lamang ang pagsupil sa kanyang paglilinang, kundi higit pa sa takot na dala ng napakatalino na resume ni Asmodeus. Pinaikit ni Asmodeus ang kanyang mga mata. Hindi siya matangkad. Nakatayo doon, hindi siya masyadong kahanga-hanga, ngunit may mahinang aura na parang malamig na punyal na malapit ng mabutas. Napakatanga ng iyong provocation, mahinang sabi ni Asmodeus. Nang hindi na hinintay na tumugon sina Gray at Helena, bigla nilang nakita na, nawala, ang hari ng mga mamamatay. Keng! Nang muling kumurap ang lahat, nakarinig sila ng tunog na parang metal na salpukan. Wow! Gitling! Nagkagulo na ang mga tao sa paligid ng bar. Nakita ko na lang na hindi alam ni Asmodeus ang gagawin, at lumipat na siya sa harap ni Gray, hawak ang isang itim na punyal na Senador Leng, at akmang laslasin ang lalamunan ni Gray. Gayunpaman, hinarang ng isang arm cast na parang bakal si Gray. Ang braso ay makapal at marilag, na may kinang na metal, at ang mga litid dito ay parang mga bakal na bar, na nagpasindik sa mga tao. Ang higanteng bakal. Gonzales. Bulalas ng karamihan. Nang makita ng lahat ang higanteng lalaking ito na nakasuot ng kulay abong fur collar coat, mahigit 2 metro ang taas, at hinaharangan ang kidlat ni Asmodeus gamit ang kanyang mga kamay, ang emosyon ng lahat ay umabot sa flashpoint. Sa harap ni Gonzales, ang bull-eyed na katawan ni Asmodeus ay mukhang napakapayat, na para bang isang falcon ang lumipad pababa mula sa langit, sinusubukang salakayin ang isang higanteng oso sa lupa, at ang kanyang pangangatawan ay medyo disparate. Kapitan! Excited na sumigaw sina Gray at Helena, pati na rin ang lahat ng nasa Metal Frenzy. Kabanata 0508 ito ay kawili-wili. 0508
Nabigo si Asmodeus na gumawa ng isang suntok, at ang kanyang katawan ay mabilis na nabaligtad at nahulog pabalik sa lupa sa pamamagitan ng puwersa ng reaksyon mula sa punyal. Parang cheetah na handang umalis, isang pares ng nakamamatay na matalas na mata ang nakatitig kay Gonzales. Ang higanteng bakal, si Gonzales, ang titulong ito ay nagbuod lamang ng dalawang pangunahing kakayahan ng sikat na powerhouse na ito sa underground world, ang makapangyarihang katawan na dala ng kakayahan ng bakal, parehong nakakasakit at nagtatanggol. Malaking matipunong katawan, malahiganteng lakas. Si Gonzales ay ang mahal ng mga tao at isang miyembro ng power group. Sa kanyang katawan, ang mga elemento ng metal ay higit pa kaysa sa mga normal na tao, at maaari rin niyang lunukan ang metal sa pamamagitan ng kanyang bibig, sumipsip ng metal sa kanyang balat, at makakuha ng iba't ibang elemento ng metal. Ibahin ang anyo ng iyong katawan sa isang solidong anyo ng metal. Matagal bago na itatag ang Metal Storm, si Gonzales ay isa ng heavyweight sa Power User Association. Pagkatapos noon, kinuha siya ng gobyerno ng enamel sa malaking halaga, at nagkaroon ng Metal Storm. Asmodeus, kung pumapatay ka, baka matakot pa rin ako sa iyo ng 3 puntos, ngunit gusto mo akong patayin sa ganoong sikat na araw, hindi mo ba masyadong minamaliit ang mga tao? Natatawang biro ni Gonzales. Captain, sinaktan ni Azazel si Gray ngayon lang. Sabi ni Helena. Sumulyap si Gonzales kay Azazel, oh. Mukhang ngayon, magsasama-sama ang Bahamut at Buffalo para malampasan ang Metal Frenzy. Lumapit si Azazel at sinabing, kaming Bahamut ay hindi nakikisama kahit kanino. Sa ating mundo, bukod sa magkaibigan, tayo ay magkaaway. Kung pipilitin mong isipin na tayo ay magkaaway, wala akong pakialam. Ginalaw-galaw ni Gonzales ang mga buko sa kanyang mga daliri, na parang bumubulong sa kanyang sarili, lagi nang napapabalita sa underground world na ang Bahamut ang pinakamakapangyarihang mersenaryong grupo. Noon pa man ay may mga pagdududa ako tungkol dito. Ngayon na ang mga bagay ay umunlad sa puntong ito, hindi ko maaaring hayaan ang aking mga may kakayahang lalaki at babae na magdusa ng ganito. Kapitan Azazel, bibigyan kita ng pagkakataong sumama sa dati mong kaibigan na si Asmodeus. Halika, kung maaari mong talunin ako, ito ang katapusan ng araw. Kapag natalo ka, huwag mong isipin na basta-basta lang umalis, we Metal Frenzy never suffer, kailangan mo pang lumuhad at humingi ng tawad. Walang katotohanan. Dahil lang gusto mong lumuhad ang ating ulo at si Lord Asmodeus. Galit na sigaw ng ilang mersenaryo sa Bahamut. Sumalungat si Helena, dapat kang parangalan. Ano ang katayuan ng ating ulo, dumating ang iyong impyernong hari na si Lucifer, ito ay halos kapareho ng ating ulo. Ang aming pinuno ng rehimyento ay gumawa ng isang mapagpakumbaba na hakbang, na nagbigay na sa iyo ng sapat na mukha. Kung hindi, sa tingin mo ay sineseryoso ka ng aming ulo. Hoy, Helena, hindi mo masasabi yan. Ikanaway ni Gonzales ang kanyang kamay at sinabing, Azazel at Asmodeus, silang dalawa ay mga stalwarts ng 12 Inferno Demons. Ay kanang kamay ni Lucifer, nakipaglaro ako sa kanila, at hindi ito itinuturing na ibinababa. Nang marinig ang mga salitang ito, kumukulo na ang mga nanunood sa labas. Walang inaasahan na ang ganitong pasabog na kaganapan ay mangyayari malapit sa pagbubukas ng SciTech Conference. Bahamut at Buffalo, ang dalawang inferno ay isinilang pagkatapos ng pagkakawatak-watek. Gusto talaga ng leader ng Super Mercenary and Killer Organization na makipaglaban sa pinuno ng Metal Frenzy, na pangalawa lamang sa maalamat na powerhouse na superpower na si Gonzales. Siyempre bihira ang ganoong eksena, kahit ang rating ni Seth sa kumperensya, maaaring wala ng mas kapana-panabik kaysa rito. Dahil dito, parami ng parami ang nanood. Na parang kalahating maliit na bayan ang dumating, at nagkaroon pa nga ng mahinang takbo ng pagsiksikan sa bar. Nagkatinginan sina Azazel at Asmodeus at masama ang pakiramdam. Kung hindi sila direktang nakalaban ni Gonzales sa sandaling ito, katumbas na ito ng pag-atris at pagkawala ng mukha. Gayunpaman, hindi talaga ako sigurado na makakalaban ko si Gonzales. Gonzales looked relaxed, mukhang marami pa rin ang gustong makakita sa atin na mag-compete. Masyadong makitid dito, bakit hindi tayo pumunta sa plaza sa labas at may mga pakulo? Kung ganoon nga, basta mag-isa lang ako, sapat na, mataimtim na sabi ni Azazel. Si Asmodeus, na nasa tabi niya, ay pinaikit ang kanyang mga mata, ngunit walang sinabi. Sa katunayan, madali itong maunawaan, dahil kapag nagsanib puwersa ang dalawa, ito ay katumbas ng pagsasabi sa lahat na hindi magkapareho ang Bahamut at Metal Frenzy. Sa makatuwid, para sa karangalan ng Bahamut at para sa mukha ni Yefan, kailangan ding tumayo ni Azazel. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Gonzales, at siya ay ngumisi, kawili-wili, pagkatapos ay makikita ko ngayon, kung ano ang kakayahan ni Azazel, na kilala bilang ang unang commander sa ilalim ng hari. Pagkatapos sabihin iyon, nanguna si Gonzales at naglakad palabas, at ang mga tao sa labas ay nagmamadaling gumawa ng daan patungo sa isang bakanteng landas. Nilingon ni Azazel ang kanyang ulo at sinabi kay Asmodeus sa mahinang boses, pakiusap, huwag hayaang lumabas ang boss. Kahit na matalo ako ngayon, hindi ko maaaring hayaan ang boss na lumabas at makipagsapalaran. Naiintindihan, tumanggaw si Asmodeus, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata.
Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pinangunahan ng dalawa ang pangkat ni Bahamut sa plaza sa labas. Kasabay nito, sa isang tatlong palapag na kakaibang gusali sa likod ng plaza, sa pamamagitan ng isang bintana, si Yefan, Mammon, Leviathan, Bilil at iba pa ay umiinom ng beer at tahimik na nanunood sa nangyari sa ibaba. Lahat. Boss, nakakatuwa ito, sinusubukan ni Gonzales na ligawan si Kamatayan, natatawang sabi ni Mammon. Hawak ni Yefan ang isang baso ng draft beer sa kanyang kamay, at nag-isip na sinabi, oh. Ano ang paraan upang mahanap ang kamatayan? Kailangan mo bang magtanong? Sa amo dito, naglakas loob siyang saktan si Azazel, kaya hindi mo siya dapat putulin. Block. Nagtaas ng kilay si Mammon. Tumango si Leviathan, oo, boss, gusto ba nating bumaba at i-cheer si Azazel? Baka kung pupunta ka, matatakot si Gonzales at tumakas. Umiling si Yefan, hindi na kailangan. Ngayon, tingnan natin at pag-usapan ito, hanggat walang malaking panganib, normal na manalo o matalo sa mga ordinaryong kompetisyon. At saka, retired na ako, at walang malaking problema, kaya hindi na ako susulong. Oo boss, ano ang identity mo? Wala kang pakialam sa isang Gonzales. Kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa SciTech Conference at makita ng buong mundo ang pangit na estado ni Gonzales, hehe. Si Bilil ay abala sa flattery. Si Yefan ay talagang tamad na magpanggap pa. Kung nasa anumang panganib si Azazel, pakiramdam niya ay gagawin niya ito muli. Siyempre, kung hindi masyadong seryoso, at tumigil si Gonzales nang mag-click siya, kung gayon hindi niya kailangang ipakita ang kanyang lakas ng maaga. Kung tutusin, ang kalaban na kailangan niyang bigyang pansin ay hindi ka-level ni Gonzales. Dapat alam mo na kung talagang gaganapin ang Legend Summit sa pagkakataong ito, higit pa sa isang magulo ang makakaharap niya na manggugulo sa kanya. Ang pagpapakita ng kanyang kasalukuyang lakas ng wala sa panahon ay magdadala lamang sa kanya ng ilang masamang epekto. Habang nag-uusap ang ilang tao, nakatayo na sina Gonzales at Azazel sa gitna ng plaza. Chapter 0509 Bumaba na tayo. 0509. Bagamat mukhang matipuno ang katawan ni Azazel, sa harap ni Gonzales ay medyo pandak pa rin ito. Isang bugzo ng hangin ang umihip, at bahagyang humaplos ang dalawang kapote. Sa pagbabago ng ritmo ng paghinga, naging tensyonado din ang daan-daang taong nanunood sa paligid. Bahagyang ngumiti si Gonzales, habang si Azazel naman ay walang ekspresyon, hindi sigurado kung kinakabahan siya o nakaka-relax. Matagal na nagkaharap ang dalawa, walang nagmamadaling gawin, at halatang pinagmamasdan nila ang isa't isa. Dahil sa sobrang daming nakamasid, kitang-kita ang lugar na ito, at may dumating din na grupo ng mga taga-Zia sa lugar na ito. Ano ba yung tinitingin-tingin mo? Umalis ka! Umalis ka! Gusto kong pumasok. Humph! Umalis ka! Sigaw ng isang mayabang na boses ng babae, ang isa ay nakasuot ng pulang fur coat at itim na pantyhose sa ibaba, ang kanyang buhok ay medyo mainit dami, nakasuot ng isang napaka-fashionable at magandang babae, isa-isang pinisil ang mga malalakas na lalaki mula sa labas hanggang sa lahat, at lumapit sa pinakaloob na bahagi ng karamihan ng mga nanonood. May hawak ding free ball ice cream ang babae, tulad ng vanilla chocolate at strawberry, habang pinagmamasdan at dinidilaan ito ng dalaga, kumakain ng sarap. Ilang tao ang nakasunod sa likod, lahat sila ay mukhang mas matanda, ngunit lahat sila ay parang mga tagasunod ng babaeng ito, at hindi sila naglakas loob na tumakbo sa kanyang harapan. Miss Xiao, bakit nandito ka na naman? Punta tayo sa inn, at kailangan nating pag-usapan kung ano ang pag-uusapan sa meeting bukas. Ang taong nagsalita ay si Hao Lei ng Dragon Soul. At ang babaeng kumakain ng ice cream ay natural na si Xiao Ziner. Pagkarating ng grupo ni Dragon Soul sa Limor, balak nilang mag-check-in sa hotel, pero ayaw nila. Si Xiao Ziner ay hindi gustong pumunta sa pulong. Bumili sila ng pagkain at inumin sa kalye. Pagkatapos ng play, tumakbo ulit ako para manood ng saya. Pumunta ka na lang sa meeting, gusto kong makita silang mag-away. Naiinis na itinulak ni Xiao Ziner si Hao Lei palayo. Sumunod din si Wu Mo, na nasa gilid, Miss Xiao, isa kang mahalagang miyembro sa amin, at kailangan mo pa ring dumalo sa Legend Summit, bakit hindi kayo magkita-kita? Kapag nagsimula na ang summit, hindi pa handa ang talumpati mo. Nakakainis talaga kayo. Hindi nasisiyahang sinabi ni Xiao Ziner, akong bahala sa kalokohan mo. Kayo na lang bahala sa sarili nyo. Miss Xiao, mahalaga ang negosyo, payo ni Hao Lei sa kalsada. Ano ang alam mo? Si Azazel mula sa Bahamut, Gonzales mula sa Metal Frenzy, at ang mga pinuno ng nangungunang tatlong mersenaryong grupo sa mundo ay lumalaban, hindi ba sa tingin mo ito ay napaka-interesante? Xiao Zin nawalan ako ng hygiene ay sa kanila. Oo, dalawa silang heavyweight, pero wala itong kinalaman sa layunin natin, oh. Shut up! Mga tanga kayo, hindi kayo warrior, you know shit. I don't be too tamad to talk to you. Susunugan ko yung buhok mo kapag nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Pinandilatan sila ni Xiao Ziner, tumalikod at nagpatuloy sa panunood ng labanan habang kumakain ng ice cream. Ang lahat ng tao sa Dragon Soul ay walang magawa kay Xiao Ziner, ang pinakamatandang babae na ito. Sa Dragon Soul, walang sinuman ang nangahas na magmalasakit sa kanya maliban sa Dragon King. Ang eksenang ito ay napansin ni Yefan.
Tumingin si Ye Fan sa ibaba at nakitang lumitaw si Xiao Ziner. Hindi niya maiwasang mapangiti. Mapaglaro din ang babaeng ito. Malamang na interesado siya sa labanang ito, kaya tumanggi siyang umalis. Sa oras na ito, sa gitna ng plaza, biglang sumabog si Azazel, umihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay parang isang mabigat na kanyan, at inilunsad niya ito patungo kay Gonzales. Ang tunay na espiritual na enerhiya ng buong katawan ni Azazel ay sumabog sa sukdulan. Sa tuwing natatapakan niya, ang mga batong ledrilyo sa lupa ay pumuputok at direktang lumilipad. Nang ang kanyang mahabang braso ay swing pataas, ang amplitude ay kamangha-mangha din, tulad ng isang makapal na baras na bakal, na marahas na binasag, at sinuntok ang noo ni Gonzales ng isang kamao, tulad ng isang mabigat na martilyo, na may 1,000 lakas. Parang kuryente ang mga mata ni Gonzales, at itinulak niya pataas gamit ang isang kamay at pilit na kinuha ang kamao sa braso niya. Boom! Sa ilalim ng paanan ni Gonzales, lumubog ang lupa ng kalahating metro, ngunit hindi napinsala ang katawan ni Gonzales. Sa halip, may ngisi sa kanyang mukha. Kinuyam niya ang kanang kamay at sinuntok ang dibdib ni Azazel. Mga suntok ng gunner. Matagal nang pinaghandaan si Azazel. Iniunat niya ang kaliwang palad at sinalo ang kamao. Sabay umatras at hinawakan ng kanang kamay ang braso ni Gonzales. Gitling. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Azazel, itinapon ang buong katawan ni Gonzales sa lupa, at pagkatapos ay binasag ito sa likod. Boom! Ang isang pagsabog ay nagpang-inig sa daan-daang taong nanunood. Maging ang mga metal maniac ay nakaramdam ng kaunting takot. Hindi nila inaasahan na si Azazel ang magkukusa. Nang dumampi ang katawan ni Gonzales sa lupa, isang hukay ang nabasag sa lupa. Karamihan sa mga mandirigma ay nakakaramdam ng matinding sakit kapag tinitingnan nila ito, at kahit na ang mga mandirigma sa ibaba ng yugto ng pagpapapino ng katawan ay malamang na matatalo ngayong taglagas. Gayunpaman, pagkatapos ihagis, si Gonzales, sa halip na magpakita ng sakit, ay hinawakan si Azazel gamit ang kanyang kanang kamay. Ano? Nagulat si Azazel, at si Gonzales, na nabato, ay tila walang sakit, at malamig na tumingin sa kanya. Napakalapit ng mga kamay ng dalawa, at walang paraan si Azazel para maiwasan ang sorpresang pag-ataking ito. Magandang trabaho, nabalitaan ko na ang aktwal na combat boxing ng Peninsula God of War ay isa sa pinakamahusay sa mundo, at talagang umaayon ito sa reputasyon nito. Sa pagkakataong ito, itatapon kita muli. Tumawa si Gonzales, sabay hila sa katawan ni Azazel sa ere. At pagkatapos ay tumama sa lupa ng malakas. Boom! Ang graba ay tumalsik muli, at isang hukay ang nabasag sa lupa. Walang lakas ng loob na panuurin ang mga nanunood, dahil ang labanang ito ay masyadong mabangis at malupit, ito ay napakatao, ngunit dalawang steel mecha ang mabangis na nagbanggaan. Nang puwersahang bumagsak ang isang paa ni Azazel, natapakan niya ang lupa, halos hindi nawala ng lakas, ngunit hindi pa rin ito komportable, at namamanhid ang isang paa dahil sa pagkahulog. Mabilis siyang nag-react at inatake ang pulso ni Gonzales ng grappling move. Nawala siya sa kontrol sa isang iglap, at pagkatapos ay tumalikod na may mahabang suntok sa likod at tinamaan ang ulo ni Gonzales na parang kidlat. Go! Bang! Ang bilis ng reaksyon ni Gonzales ay hindi kasing bilis ng kay Azazel, at muling natama ng kamao. Ngunit ang ulo ni Gonzales ay parang bukol na bakal, na gumagawa ng metallic echo, at wala man lang sakit. Sa kabaligtaran, si Gonzales ay nanunuya at pinalayas, sinipa si Azazel ng patiwarik. Inalalayan ni Azazel ang lupa gamit ang isang kamay, gamulong, at pagkatapos ay tumayo ng matatag. Hinawakan niya ang matinding sakit sa tiyan, at ang kanyang mga mata ay partikular na solemna. Sa gusali, nakita ni Ye Fan ang laban na ito, bahagyang bumantong hininga, at sinabi, bumaba na tayo. Kabanata 0510 pupunta ako. 0510. Kumunot ang noo ni Leviathan at sinabing, Boss, hindi mo na ba tinitingnan pa? Sa tingin ko ay hindi ganoon kadaling matalo ang Panday, hindi pa niya sinusubukan ang kanyang makakaya. Umiling si Ye Fan, natalo na tayo, kahit magsanib puwersa ang palpak na multo at ang Panday, malamang na hindi nila kayang harapin si Gonzales. Sa mga power user, karamihan sa mga tao ay umaasa sa kanilang talento sa pagkain, kaya hindi talaga malakas ang kanilang combat effectiveness. Ngunit si Gonzales ay talagang isang masigasig na mandirigma, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at kamalayan ay nangunguna na, at ang kanyang body reflex art training ay mahusay din, kaya't si Azazel ay walang pagkakataon na manalo. Boss, napakasama mo, ngunit sa palagay ko ay walang malaking agwat sa pagitan nila, pagtataka ni Maman. Nang hindi hinintay na magpaliwanag si Ye Fan, isang sigaw ng babae ang nagmula sa ibaba. Hoy! Si Azazel yan, nagsusumikap ka. Ni hindi mo maisuot ang kanyang bakal na sapin, so what a shit. Pawis na pawis ang isang grupo ng mga nanunood sa tabi nila, iniisip kung saan nanggaling ang babaeng ito, at talagang hindi nararapat na magsalita. Dahil si Xiao Ziner ay bihirang bumiyahe sa ibang bansa at hindi gaanong nagpapakita ng publisidad kapag nagsasagawa ng mga gawain, bagaman ang reputasyon ng Phoenix Girl ay napakatanyag sa buong mundo, ang mga taong talagang nakakakilala sa kanya ay napakabihirang.
Sa makatuwid, ang propaganda ni Xiao Ziner ay kinutya ng isang grupo ng mga tao, umiling-iling, nananangis na ang babae ay may mahabang buhok at maikling kaalaman. Walang pakialam si Xiao Ziner sa kung ano man ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya, hindi man lang siya nag-abalang kainin ang ice cream, sumigaw siya, kung hindi mo kayang mag-isa, tawagan ang iyong kapatid na si Asmodeus. Hindi ba't makapangyarihan ang mga demonyo sa iyong impyerno? Paano ba naman kasi hindi ka man lang matalo ng isang haltak? Nakakahiya naman sa amo mo. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Ziner, si Yefan na nakatayo sa itaas ay hindi maaaring tumawa o umiyak, naisip pa ng babaeng ito ang isyu ng mukha para sa kanya. Hoy boss, mukhang humahanga rin sa iyo ang dilag na iyon, bakit hindi mo siya ibaba at kunin? Sabi ni Belial sabay ngiti ng masama. Tinapik ni Yefan ang ulo ng lalaki, sa tingin mo ay nag-aalis ka ng mga damit, kunin mo lang ito gaya ng sinasabi mo. Boss, ang ganda talaga ng babaeng ito, kung ayaw mo, i-chat ko. Nagningning ang mga mata ni Belial. Matipid na sinabi ni Yefan, okay, kung interesado ka, makipag-chat ka lang mamaya, susuportahan kita. Boss, sinabi mo na, huwag mo nang babalikan pa. Para sabihin sa iyo ang totoo, sa tingin ko ay nakaka-excite talaga ang babaeng ito, mas maganda siya kaysa sa mga babaeng bida na nakasama ko kamakailan. Beryl, sino ang nakakaalam kung sino si Xiao Ziner, sabik siyang subukan. Bagamat naantala ng mga salita ni Xiao Ziner ang labanan, hindi nito napigilan ang labanan. Hindi nagtagal at muling inatake ni Azazel si Gonzales. Bukas at malapit ang mga putok ng dalawa, at ang mga kamao at paa ni Azazel ay parang mahahabang umaatungal na mga dragon, na tumatama sa lahat ng mahahalagang bahagi ng Gonzales. Ngunit ang katawan ni Gonzales ay napakalakas, at patuloy siyang nakagawa ng dangdang crash, ngunit hindi siya nasugatan. Bumaba si Yefan at ilang kapatid, ngunit hindi sila direktang lumakad papunta sa karamihan, ngunit medyo malayo, tahimik na nanunood. Sa ganitong distansya, kahit na si Azazel ay talagang nasa panganib, si Yefan ay maaaring sumugod sa lalong madaling panahon. Nang makita ni Asmodeus si Yefan na bumababa, sumimangot siya at mukhang nag-aalala. Kasabay nito, tila may nahanap din si Xiao Ziner. Lumingon siya at nakita si Yefan. Sa pagkakataong ito, lumiwanag ang mga mata ni Xiao Ziner, lumakad siya sa gitna ng karamihan, naiwan ang isang grupo ng mga kaluluwa ng dragon, at direktang tumakbo sa harap ni Yefan. Yefan, hinahanap kita. Nauna kang pumunta dito. Hindi nasisiyahang sabi ni Xiao Ziner. Bakit gusto mong sagasaan muna ako? Hindi ko naman sinabing mag-iinarte ako sa iyo noong una. Medyo ayaw sa akin ng bureau mo. Nagkibit balikat si Yefan. Ano bang pakialam mo sa mga lalaking iyon? Sa tingin ko nakakainis sila, para talaga silang mga assholes, galit na sabi ni Xiao Ziner. Nang makita ito, nagulat si Beryl, boss, kilala mo ba ang kagandahang ito? Tumango si Yefan, ano ang problema, hindi ba? Oh, ayos lang. Hinaplos kaagad ni Bai Liar ang kanyang buhok, na may magandang ngiti sa kanyang mukha, inilahad ang kanyang kamay kay Xiao Ziner, beautiful lady, my name is Bai. Liar, can you give me something back? Ewan ko sa'yo, paano ko makukuha ang gamit mo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kumunat ang noo ni Xiao Ziner. Ngumiti si Belial na may matalim na titig at inilagay ang kamay sa kanyang puso, nung nakita kita, nakuha mo na ang puso ko. Pakibalik ang puso ko, please. Katatapos lang magsalita ni Xiao Zin. Kinaikit ni ang kanyang mga mata, nahihiya kang magsabi ng makalumang linya ng pag-uusap, ikaw ba ay isang sinaunang taong unggoy? Hindi ka ba online ng 20,000 taon? Naninigas ang mukha ni Belial, at ngumisi siya at tumabi, na parang labis na naagrabyado. Nagtanong si Xiao Ziner, Yefan, hindi ka dapat tumutuloy sa isang hotel, saan ka tutuloy nitong 2 araw? Maingat na tiningnan ni Yefan ang babae, anong ginagawa mo? Ayokong magstay sa isang hotel, sobrang boring, gusto kong pumunta sa lugar mo para maglaro, nakakamangha ang mga taong inferno mo, gusto kong makita kung anong klase ka. Si Xiao Ziner ay mukhang umaasa. Hindi alam ni Yefan kung matatawa o iiyak, hindi madaling mabigla ng babaeng ito, ano ba tayo, hindi mo ba nakita, at hindi tayo 3 ulo at 6 na braso. Sinamantala ni Beryl ang pagkakataon at sinabing, ang kagandahang ito, nakatira kami sa isang bukid. Nainupahan ko ni Beryl, kung saan maaari kang sumakay ng mga kabayo, barbecue, at tangkilikin ang walang katapusang masasarap na alak, welcome. Oo, nakasakay sa kabayo. Agad na nagdesisyon si Xiao Ziner, aalis na ako. Yefan, mangyaring maghanda ng isang silid para sa akin. Yefan ay hindi makapaghintay na sampilan si Beryl hanggang sa mamatay, napakadaldal ng batang ito. Sa sandaling ito, sa gitna ng plaza, mahigit 30 galaw na ang naipasa ni Azazel at Gonzales. Hindi man napagdesisyonan ng dalawa kung sino ang mananalo, nasa Gonzales pa rin ang overall possession, ngunit ganoon din si Azazel. Oo, ngunit sa mga tuntunin ng paglilinang, sina Gonzales at Gonzales ay hindi nakikilala, at walang palatandaan ng pagkatalo. Namangha at natuwa ang mga nanunood. Nakakamangha. Talagang kayang labanan ni Azazel si Gonzales 5-5. Kung tutusin, siya ang kanang kamay ng dating hari ng impyerno, at ang demonyong nakaligtas sa jihad ay sapat pa rin.
No wonder it can be called God of War on the Peninsula, sayang wala siyang kakayahan, kung hindi, baka hindi maneg si Gonzales. Sa pagharap sa iba't ibang talakayan, tila nawalan ng pasensya si Gonzales, at ang kanyang layunin ay maging isang maalamat na powerhouse. Paano ka makakalaban ng labis na sabik sa mga nasasakupan ni Yefan? Kaya biglang hinubad ni Gonzales ang kanyang coat, at biglang nombok ang muscle sa isang braso. Hey! Sigaw ni Gonzales, ang tela sa kanyang braso ay nakaunat, at ang mga kalamnan ay mabilis na kuminang sa metal na kinang. Pagkatapos ng pamamaga, ang mga litid ay nakaumbok, tulad ng isang robot na braso na gawa sa pilak puting metal. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.